noon sa Senado. Doon ay tinanggi niyang may DDS. Kinwestiyon din ng kalihim ang mga isiniwalat ni Las Cañas na posible raw taktika lamang para ilihis ang pansin mula sa mga kasong kinakasangkutan ni Senador Laila de Lima tungkol sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Wala pang payag ang kampo ni Las Cañas kaugnay nito. Hiniling na ni Senador Antonio Trillanes IV sa Anti-Money Laundering Council na ilabas ang lahat ng transaksyon sa bangko ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa sulat ni Trillanes sa AMLAC, humingi siya ng listahan ng lahat ng flagged and reported o mga kaduda-dudang transaksyon sa bangko ng Pangulo simula noong 2006. Yan ay matapos sabihin ng Pangulo na inutusan na niya ang AMLAC na ilabas ang kanyang mga transaksyon sa bangko. Kasunod dyan ang pagbuhay ni Trillanes sa paratang na may 2 bilyong pisong tagong yaman umano ang Pangulo. Ang tingin ng Senador, political bluff lang ang pag-anunsyong iyon ng Pangulo dahil mas madali raw kung pumirma na lang siya ng waiver. Dagdag pa ni Trillanes, sapat na ang anunsyo sa publiko ni Duterte para ilabas ng AMLAC ang mga dokumento kahit walang formal o nakasulat na hiling mula sa Pangulo. Dati nang itinanggi ni Pangulong Duterte ang paratang ni Trillanes. Hindi raw magsosorry si Communications Secretary Martin Andanar sa mga media sa Senado. Yan ay sa sinabi niyang may ipinamigay daw na pera, dolyar pa man din, sa mga nag-cover ng pulong balitaan ng retiradong pulis na si Arturo Las Cañas kahapon. Sa gitna naman ng press briefing sa Malacanang kanina, may nakasagutang reporter si Andanar. Panoorin natin ang pagtuto ni Joseph Morong. Nanindigan si Presidential Communications Secretary Martin Andanar hindi siya magsusori sa Senate media. Kahapon, binatiko siya ng Senate media matapos siyang sabihin na may binigyan ng $1,000 sa mga reporter na nag-cover kahapon sa press conference ni dating SPO3 Arthur Lascana sa Senado. Sabi ni Andanar, wala raw siyang sinabing may tumanggap ng pera. Wala rin daw siyang pinangalan ng taga-media. It was not intended to say that the reporters at the Senate are corrupt. Anything. Hindi po sila corrupt. Kilala ko yung mga reporter doon. I hold them in high esteem. No apologies are forthcoming from your side? I already gave my statement yesterday and that's my statement. Pero hindi lamang sa Senate media tila nagkakaproblema si Andanar. Nakasagutan niya kanina sa press briefing sa Malacanang Press Corps o MPC ang isang reporter ng pahalagang Philippine Daily Inquirer na si Marlon Ramos. Sabi kasi ni Andanar, may intelligence information daw siya na konektado ang pera sa Senado sa mga pinaplanong pagkilos laban kay Pangulong Rodrigo Duterte na isasabay raw sa paggunita ng ika-31 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Natanong si Andanar saan galing ang kanyang intelligence information, gayong itinanggi na ng Security Advisor Jimenez Esperon at Defense Secretary Delfin Lorenzana ang destabilization plot laban kay Duterte. Alam mo kasi, Marlon, siguro merong mga reports na hindi po nakakarating sa lahat. Muling tanong ni Ramos, may alam daw ba si Andanar na hindi alam ng 2 security officials ng bansa? Wag mo kaming pagsabungin, Marlon. Wag mo sabihin, because again, you will write something and you say, yes, ito sabi ni Andanar. Walang ganon. Basta kami, meron kami sa cabinet, meron kaming information na natatanggap na sinasabi din namin because we're open, we're very transparent. Kaya sir, hindi ko kayo pinagsasabong sir. I'm just asking for clarification. Yun ang parang lumalabas, Marlon eh. Walang ganyanan. Wala, hindi naman po. Walang ganyan. Okay, thank you, Galing Mark. din kayo sa media, alam niyo rin po yun. Alam ko naman yun. Let me ask you, are you fair to everything that you write? Yes. How about your post on social media? That's my personal. Oh, exactly. But as a reporter, you are an ambassador of your newspaper. Naawat naman ang dalawa sa huli nagkamay si Andanar at Ramos. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ito po, sinabi ng Hukbong Sanlibutan ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines sa isang pahayag na wala silang natanggap na impormasyon gaya ng sinabi ni Andanar. Impormasyon tungkol sa plano di umanong pagpapatalsik kay Pangulong Duterte. Sinuspindi na ng LTFRB ang prangkisa ng Panda Coach Tours and Travel Incorporated, ang may-ari ng bus na nadisgrasya sa Tanay, Rizal kahapon. Pero lumalabas na hindi ang Panda Tours
ang kinontrata ng Best Link Natuloy College ang para sa pagbibigay ng field pangunang trip, 1,000 pisong dagdag pensyon sa mga pensyonado ng Social Security System. Pagpapaliwanagin din nila ang Harana Tour sa nangyaring aksidente. By issuing that show cause order, we are sending a strong message to Harana that they are not off the hook. Aminado naman ang parehong tour bus operator na kalakaran na sa kanila ang mag-subcontract tuwing kinukulang ang bus. Nanindigan din ang Panda Tours na maayos ang kondisyon ng kanilang bus na sinasabing nawala ng preno at naging sanhi ng disgrasya. After dito ako nagkaano po sila ng job order, we sit with tinatalong po sila ng job order, nagsusulat po sila o nagsasabi po sila sa maintenance na ko, ito po ipapagawa po ako ng gano'n, ng kung ano man ang gusto nila ipagawa sa bus po nila. Ang Harana Tours at ang Panda Tours ay two separate entities, no? Transport operators. Yung liability ng Panda Tours does not depend on the liability of Harana Tours. Habang patuloy ang pag-init ng isyu tungkol sa pagpapasara sa ilang minahan, naniniwala si DENR Secretary Gina Lopez na suportado pa rin siya ni Pangulong Duterte. Pero may natanggap daw siyang ulat na may mga humaharang sa kanyang kumpirmasyon sa Commission on Appointments. Nakatutok si Lea Viz. Ipinapasa Diyos na lang ni DENR Secretary Gina Lopez kung babasbasan ng Kongreso ang pagtatalaga sa kanya ni Pangulong Duterte bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Lalo't may impormasyon daw siyang natanggap na may mga humaharang sa kanyang appointment at nangako pa umano ng 50 million pesos kada kongresista na boboto laban sa kanya sa Commission on Appointments. My confirmation is on March 1. Let the dice fall where it may, you know, and so I don't care. I mean, I was told that every congressman was offered 50 million down if they voted against me. I don't know, and I heard that there was a kitty there, but that's it, you know, people talk and they tell me things, but let the dice fall where it may. At the end of the day, before I took this job, I had one consideration, my spirituality. Hindi binanggit ni Lopez sa pagharap niya sa Rotary Club of Makati kung sino ang nasa likod nito. Sinisika pa ng GMA News na makuha ang panig ng liderato ng Kongreso. Tiwala naman si Lopez na suportado pa rin siya ni Pangulong Duterte. Kinausap ko siya kahapon in the NEDA, before he went to the NEDA board meeting, and he was very supportive, no? He understands yung talagang hindi dapat imina yung watersheds. Hindi rin daw siya obligadong sundin ng Mining Industry Coordinating Council o MICC na re-repaso sa closure at suspension orders na inilabas ng DENR. Ang mga umaalma sa kanyang utos, pwede raw umapila sa Pangulo. They're only recommendatory. You know, I've made my decision and I don't have to hinge my decision on what they recommend. Binatikos ng Chamber of Mines si Lopez sa pagpapasara ng 23 minahan dahil hindi ito dumaan sa due process, bagay na itinanggi ni Lopez. Ang mga leaders sa mining industry gaya ng negosyanteng si Manny Pangilinan, inaantabayanan ang review ng MICC. Maybe 200 to 300,000 laborers have or will lose their jobs. So that's why they're projecting up to 1.2 million people affected, no? Because of their families. So yeah, it has a serious effect on the economy. There are reasons. No doubt there have been accidents. I'm not saying no. That's why there should be more oversight of the industry. And I think the industry should self-police itself. Ang Makati Business Club nagpahayag din ng pagkabahala sa epekto ng desisyon ng DENR sa mga nagtatrabaho sa mining industry. There are probably legitimate concerns, but like we said, it would be good if the system, the process, the procedures are more transparent, so that we'll better understand who gets suspended and who doesn't. Lea Alves, Nakatutok, 24 Oras. Umalma naman ang isang miyembro ng House Contingent sa Commission on Appointments. Sabi ni Occidental Mindoro Congresswoman Josephine Ramirez Sato, wala raw katotohanan ang bintang na yan ni Lopez na may alok na 50 milyong piso kada kongresista na haharang sa kanyang appointment. Tinawag niyang irresponsable ang pahayag ni Lopez. Balak daw niyang itanong ito kay Lopez pagsalang niya sa komisyon. Up next sa ating chikahan, ang pagpapasex ni Barbie Fortesa sa Meant to Be, approve kaya sa kanyang parents?
Tutok dito lang sa 24 Oras. Hi girls! It's hard.
Papakilala ko sa inyo ni Jack Lam. Opo. So yun na nga, nangyari yung meeting. Yung palang tinutukoy niya si Aguirre, na nangyari na meeting dun sa Shangri-La. Tapos itong si Artufino, alam nyo, hindi ito ordinaryong kabrad lang, ng Lex Talionis. Opo. Ito po ay election lawyer ito ni President Duterte. Malapit po itong mga ito. So, yan po ang ipapakita natin, at hindi natumpok nung last hearing kasi alam nyo, 5 minutes lang ibinigay sa akin Opo. So, alam nyo, pwede naman ako mag-conduct, so ako na magkakandak ng hearing mismo in the coming weeks. Okay, may mga dagdag na tanong po si Ivan. Senator, si Ivan ito, yung last week na interview namin dito sa Unang Balita si Attorney Panelo at I use his words, ang sabi niya, kabalbalan lang daw po ang inyong aligasyon at yung mga dokumento daw na hawak ninyo ay peke. Your reaction, Senator? Well, alam nyo, marami na silang sinasabi, kung peke yan, kung ano man yung, kung ano-ano pa tinawag nila sa akin. Sa akin, sige na. Ibuksan nyo na yung accounts para sa ganun, kung mali ako, magre-resign na ako Ganun lang po kasi ito yun. Kung peke yan, mas lalong dapat pakita ng presidente na wala talaga siyang tagong yaman na aabot ng 2 billion pesos. Di sa ganun, mawawala na yung maingay na kritiko nila. Pero ayaw nila gawin. Senator, ito pong mga hawak ninyo, mailalabas nyo po ba ito? Breach ho siya ng bank secrecy, hindi ho ba? Hindi po. Kasi una-una, hindi po ito bank document. At itong mga dokumento na to, gaya nga nang nasabi ko, ito ay ibinigay na isang concerned citizen na nakuha niya sa kanyang kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya na nag-iimbestiga ng ganito. Okay, talk about ahensya. Inutos na raw po ni Pangulong Duterte sa AMLAC na ilabas yung financial information niya. Is this enough? So, sa akin, alam nyo, verbal yung directive, ganyan yung mga estilo ni President Duterte kasi alam niya itong mga ahensya na to, hindi naman ito gagalaw pag walang formal written request. Pero susubukan ko, susulat ako sa AMLAC, I will call his bluff. Na dahil dyan sa verbal directive niya na ginawa ko, National City, hihingiin ko lahat ng yung listahan ng reported or flagged transactions ni President Duterte from 2006 to 2015. So, itutulak ko yung AMLAC na ibigay yan. Tingnan natin kung sino atras ito. Senator, si Rhea, may mga dagdag pantanong. Alright. Senator, hindi ho ba daw kayo sapat o kayo dapat ang magpresenta ng ebidensya dahil yung burden of proof nakasalalay po sa inyo dahil kayo nag-aakusa? Opo, I agree. Kaya nga po nag-file na po ako ng kaso sa Ombudsman, plunder po ito, noong May 2016 pa. At ginamit ko po itong mga bank documents na ito as evidence, as part ng evidence. Kasama yung COA report na nagsasabi na meron siyang 11,000 ghost employees sa Davao City, na abot ng 700 million kada taon ang unaccounted dito. So, andyan yan, tinutulak natin para i-prove yan. Sabi ng Ombudsman, nasa fact-finding phase na. Pero nga sabi ko, presidente siya Siya yung nagtutulak na sabi niya hindi siya corrupt, na transparent siya. Di itong pagkakataon, ipakita niya sa taong bayan na totoo ito. Para, yun nga po, Kasi lagi pong ibabato talaga sa inyo na since kayo nag-aakusa, kayo dapat na magpresenta ng ebidensya. Ito po bang source nyo? Since nakapagbigay na naman po ng impormasyon na sinasabi nyo nga may 2 billion worth of transactions itong si Pangulong Digong, meron ho din ba siyang hand para kung nakapagbigay ho siya ng ganong impormasyon para makita naman yung transaction history? Although alam natin naman na bawal yun, pero kung ganun ho ba kabigat yung source nyo? Senator Trillanes? Alam nyo, hindi ko po itataya yung pagiging senador ko at yung buhay ko, Kasi alam nyo to si President Duterte, alam naman ng lahat, mamamatay tao yan. So, tinataya ko ito Kung hindi ako sigurado dito o kaya alam ko na bogus ito, hindi ko po ito gagawin. Kasi ang dali niyang ipakita na mali ako kung hindi po ito totoo. So,
yan po ang tinitindigan ko. Tapos sinasabi ko nga po, hindi naman ito first time na ginawa natin. So, lumaban na rin po tayo sa iba't ibang mga malalaking mga tiwaling politiko. At so far, hindi pa naman po tayo nagkakamali. So, hindi rin naman ako nasasangkot sa mga kung ano-anong anomalya, kagaya yung mga Napolis scam na yan. So, I stand by my track record. Senator, nabanggit nyo rin po kasi yung mga miyembro na ng pamilya ni Pangulong Digong, no? Ang sinasabi po ni Pangulong Duterte, a successful businesswoman naman. Ang kanyang asawa na si Hanilet, yung kanyang anak naman na si Sara, yung mga kliyente yung nagbabayad sa kanya bilang abogado. Kaya kung tutuusin, may pera naman daw tong mga to. Ano pong masasabi nyo rito? Okay, unang-una po, dahil dyan sa paliwanag na yan, ibig sabihin, sinasabi niya, tama yung aking impormasyon na may pagkapirahan itong sila, no? Isa 200 million na abot, isa 100 plus mahigit million. Pero itong sabi mismo ni Sara Duterte na hindi siya nakapag-practice. Ano? Kahit daw i-disbar siya, yan to yung lumabas nung sinapak niya yung sheriff. So hindi naman daw siya nakapag-practice na abogado siya, kaya okay lang. Saka ito yan, ang abogado ba ngayon, pag sinabi may abogado kayo, may 100 million nga sa bangko. So, isa pa yan. Tapos itong si Hanilet, ang negosyo nito ay yung mga Mr. Donut na franchises na kahit magtanong kayo sa may mga franchise nito, hindi sila magkakaroon ng aabot sa 200 million na deposit, bank deposit, ano? And ito finally, while pinaliwanag niya yung possible source of income ni Hanilet at saka ni Sara Duterte, pero yung dalawang anak niyang lalaki, paano explanation niya? Bakit sila may 100 million kada isa? Si Baste at saka itong si Paulo. So yan po ang palalim ng palalim sa hukay itong si President Duterte. At maya-maya, ang tabayanan niyo lang at meron pa po tayong mga ilalabas na mga malalaking mga iskandalo laban sa presidente. Pwede ho bang malaman kahit patikim lang kung ano itong ilalabas nyo, Senator Trillanes? Ang tabayanan na lang po natin kasi ayaw naman natin nung ma-preempt. Hindi, pero ano ba yan? Ari-arian? Pera? Ano? Malaki po ito. Para tuluyan ng makilala. Para matuluyan ng makilala ng mga kababayan natin kung sino si President Duterte talaga. Kasi alam nyo, nung kampanya, aminin natin, marami yung nadala lang sa sabi-sabi, sa propaganda, sa kampanya. Pero hindi naman talaga ninyo kilala talaga na personal ito si President Duterte. Hindi ho ito vintage bomb na tinatawag, Senator, yung tinatawag nilang rehashed. Luma. Tingnan nyo. Kung ano man yan, ano? Kasi sinasabi nila sa akin, ito, rehash daw. Teka muna, hindi nyo nga hinarap ito noon akala nyo nakalusot na kayo, pero hahabulin at hahabulin ko po kayo dyan. Okay, Senator, sabi naman ng ibang kritiko pambalansin mo lang daw ito para kay Senadora Laila de Lima na aarestuhin ngayon o kaya'y bukas. Anong reaksyon nyo rito? Alam nyo, kahit arestuhin nila, kaya hindi, si Senator de Lima, harapin nila itong issue na to. Kumaga, hiwala yan. Totally independent. I believe Senator de Lima would be able to defend herself sa korte o kung saan man. Naniniwala rin ako na ginawa rin lang yung kanyang kaso na yun. Pero kahit ano man na mangyari doon, ito ang kailangan nilang harapin. Okay. So yung press ko nyo mamaya, panibagong korupsyon ni Pangulong Duterte? Ang tabayanan po natin. Kasi talagang sa sobrang dami ho ng mga pinagkagawa nila ay sumisingaw po ito lahat. Dokumentado, Senador? Abangan na lang po natin. Okay, abangan. Anong oras po yan? Hindi ko po masabi pa dahil hindi ako naman ay nakakaalam lang sa impormasyon ng mga ganyan. Okay. Senador, good luck mamaya. Maraming salamat po. Good morning. Good morning po sa inyo. Senador Antonio Trillanes po. Hindi na rin maglalabas ang pahayag ng Malacanang kaugnay ng mga naging pahayag ni Trillanes dahil lagi raw nagsisinungaling ang senador. Ayon kay Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo.
was morally and legally wrong. He knows that he must face the consequences of his actions. To do that, he is prepared to relate everything he knows under oath before the appropriate government bodies and tribunals. Because he was associated with the Davao Death Squad for many, many years, what SPO3 Las Cañas will share with you today are only some of the incidents that he knows of his own personal knowledge. As his legal counsel, we have advised him to limit his statement this morning to what is contained in his affidavit, which we will submit this week to the proper authorities. We have also advised him to wait until he is under oath in the proper forum before answering any questions. For that reason and for his security, siya po ay magpapa-excuse mamaya pag nakapagtapos na po siya magsalita. SPO3 Las Cañas. Good morning po sa lahat. Ako po si Arturo Barriquit Las Cañas, 56-year-old. Isa pong retiradong pulis na membro ng Davao City Police Office. Ako po ay pinanganak at tubong Davao City. Dito po sa gagawin kong isang public confession. Ito po ay pagsunod ko po sa kagustuhan ng Diyos. At labis na takot sa Diyos, pagmahal sa bansa natin, at sa sarili ko pong konsensya. Dahil po dito po nagwakas ang blind obedience and loyalty ko sa isang tao, kay Mayor Rodrigo Roa Duterte, na ngayon po ay presidente ng bansa natin. Dito po, una ko pong tatalakayin ang mga sinasabi ni Edgar Matubato. Totoo po ang existence ng Davao Death Squad o DDS. Si Edgar po ay isa sa membro namin at isa po ako sa pasimuno nito. Ang pag-umpisa po ng Davao Death Squad, before po ito nag-umpisa, sa una pong pag-upo ni Mayor Duterte bilang mayor ng Davao City, ay nag-umpisa na po kami na tinatawag ng salvaging ng mga tao. Ito po ay mga suspect na gumagawa ng krimen sa Davao about illegal drugs. Na-implementa na po namin ang personal po na utos ni Mayor Rodi Duterte sa amin. Lumabas po ang pangalan na Davao Death Squad nung ni-raid namin yung isang drug den sa Bacaca Heights, Davao City. Dito po, ang City Director ng Davao, kung hindi ako nagkakamali, ay si Colonel Isidro Lapina. Dito po nataasan si Major Ildefonso Asintista na mag-compose ng grupo na gagawa ng assault dito sa bahay ng isang Alan Tancio na believed to be a drug lord. Nag-compose po kami ng grupo. Ako po, si Major Asintista, SPO3 Jerry Baguhin, SPO4 Paulincio Pabo, SPO1 Jim Tan, SPO1 Junito Ubales, at may iba pa po. At dito, kinuha po namin ang serbisyo na tinatawag na rebel returnees na galing sa Agdao area. Ito po ay lead by one Chris Lanay. Nitrain po namin sila sa pag-assault sa bahay na yon doon po sa Laod Quarry, lead by SPO4 Ben Laod. After 5 days of training, ni-raid namin yung bahay ni Alan Tancio.
led by Chris Lanay, at saka yung mga dating rebel returnees ng New People's Army. Dito po, napatay ang katulong ni Alan Tancio. Wala po kaming nakuhang shabu. At dito nag-umpisa ang Davao Death Squad. Dahil po, may iniwan kaming note na ito huwag pamarisan, and then nakalagay doon, Davao Death Squad. Ito po ang umpisa. Sa lahat po mga ginagawa naming pagpatay sa Davao City, ilibing man o itapon namin sa laot, ito po ay binabayaran kami ni Mayor Rody Duterte. Kadalasan 20,000, minsan 50,000, at depende po sa status ng target, minsan 100,000. Ako po ay tumanggap ng allowance galing sa Office of the Mayor ng matagal ng panahon. Tumanggap ako ng 100,000 pesos. Una ko pong tatalakayin yung sinabi ni Edgar Matubato noon sa Senado. Yun po ang bombing ng mga Muslim mosque. Ito po ay totoo. Isa po ako sa inutosan ni Mayor Rody Duterte personal. Ako, si Major Makasait, Major Asintista, SPO4 Binlaod, investigation or before the proper government body that will investigate the matter. We would like to stress on what his story is today rather than peripheral issues. To my understanding, it was a voluntary act on his part. And he will explain it again why he came out at the proper time before, under oath, before the proper government panel. Sir, if you, how many deaths was he directly responsible for, and how many deaths does he know? Many. And he will, I don't want to specify how many, he will be the one to tell you how many before, again, the proper government authority under oath. Does it mean na magkakaroon ng investigation about BDS? Ngayong hapon, I will be making a manifestation and motion na imbisigahan ito as soon as possible ng appropriate Senate committee. It can be, first, it's up to you now. It's up to the Filipino people. It's up to the proper government agencies. There is a crime, dastardly at that, committed by a high-ranking member of this government, if not the highest officer. That is why we call upon the media to inform the Filipino people, inform the proper government agencies, for them to take the necessary action on the matter. I think an investigation is already being done by the Ombudsman insofar as Matubato is concerned. My understanding is that Matubato filed a complaint, including the President of the Republic of the Philippines and other persons involved, named also by Las Cañas today, and therefore that should start it off. Considering that, for example, the June Pala case, who is part of your, or I should say, to use parlance, kabaro ninyo. You should be more concerned, very concerned about this. And now you can, as Las Cañas said, it is solved today. Sorry, just want to ask, was there any mention of what was the reason of Duterte, why he was so gung-ho about the Katasaha murder that he actually ordered? Because he mentioned it was just a kidnapping incident, right? No mention earlier by the reason why by SPO Las Cañas. Again, pardon me, but it would be best explained under oath before the proper government office or authority. Pardon, ma'am?
Oh, in a sense, yes, he is free, but his movements are now. Yes, yes. If they file the proper charges. But if they arrest him, shouldn't they also arrest those he have named who were involved, including the highest person? I think it does. I'm not so sure for now. But let's not talk about immunity. Let's talk about responsibility. Even the crime, sir, was Committed before. he was present. Of course, they will say it is covered. Aside from the testimony of meron bang documentary evidence to corroborate o to substantiate his claims? I'd like Penny Jokno to... Meron bang earlier police report? Hintayin po na lang natin na tumestigo siya sa tamang panahon po. Yes. This testimony seems, I think, and the get-go consistent with some of the previous testimonies given by, of course, Amnesty International has also mentioned that. Are you prepared for, as an organization, to actually be able to manage any other possible witnesses that might come forward? Because given that Lascañas is quite high up in the hierarchy of the police, basically stature and is closest to the president, do you expect that there might be more? And are you able to face this head on? And given the testimonies, what does this represent? You know, the kind of testimony, as a human rights advocate, Well, the Free Legal Assistance Group is always ready and able to assist any persons who would need legal assistance, lalong-lalo na po sa mga ganitong bagay. We look at this case really as one involving impunity and accountability. FLAG has always stood for human rights and for accountability, and we will do everything in our power to ensure that everyone from the highest position to the lowest is held accountable for their wrongdoing. Buti pa po, hintayin natin yung pagtestigo niya sa tamang panahon at palagay ko may sasagot niya yan. Again, kindly wait for him to testify in full when he is under oath. It's hard for us to speak for him. Definitely he needs security. Beyond that, I would not want to jeopardize his person and his security. So I'm sorry, but I cannot give you any more answer than that. Yes, yes. We are here to provide him with legal assistance. Yes. Palagay ko po, hindi naman po kami talaga maghuhusgan yan. Kaya po sa media at ang Filipino people po ang magde-decide talaga kung ang sinasabi niya ay katotohanan o hindi. When he appears under oath before the proper bodies, I think you will all be in a position to judge and to assess whether he is telling the truth or not. Siyempre po, hindi namin po tatanggapin itong paghahawak sa kanya kung hindi po totoo yan. Sir, after Lascañas, may pa bang DPS member na possible We hope. Umaasa ho pa kami, sana mangyari yon. So far, wala kang talibagin malaki. I'm not at liberty to mention anything in response to that question at the moment. Can you bring it to the
House can do it on its own. Hindi. Basta ang trabaho namin ay talagang ipresenta lamang ng testigo. No? Tapos kung napapansin naman nyo, maraming detalye, binanggit, maraming pangalan, binanggit. No? So ito naman ay mapapatunayan rin nyo eventually, lalo na pag nag-testify siya under oath, kung talagang totoo o hindi ang sinasabi. What happens after yung testimony niya? Siyempre, hindi na namin, kami nagiging abogado lamang ng testigo. Tapos kung ano man gustong mangyari na dito, siyempre, mangyayari yun kung ano man. Siguro hindi na kami ang magdadala nun, no? Oo. Of course, it can be used against the President. Malinaw naman yun sa testigo ni, Miski, you're talking of a heinous crime, Murder talaga to, Na, kung hindi ako nagkakamali, ang prescription nito ay malayo pa, kung meron man, So talagang lahat tayo, may ginawa tayong malubhang krimen, talagang hindi natin pwedeng takasan yun, Eventually siguro, sasagot rin ang mga tao doon. We would like to believe that when a person runs for president, he presents himself as an honorable man, free of any serious crimes or legal liabilities. And therefore, if the Constitution is true to its point that a president should come out and present himself as a proper candidate and leader of the people, he should be free of any crime. And therefore, I would believe that this is a possible ground for an impeachment. But that is not up to us. We will just help him out. If the proper government agency seeks or says that we would want him to testify, then we will help him out. This is not new to us. We have handled other witnesses in the past for other crimes, such as, for example, during the impeachment proceedings here in the Senate. Can we just ask for 3 questions and then, yes? So you're saying that you wouldn't go beyond the presentation and legal assistance, providing legal assistance to the witness? What we are saying, ma'am, is that the next step, legal step, like for example what was suggested, whether it is an impeachment proceeding or not, that is up to the proper body, which is, for example, the House of Representatives. If there are congressmen there who would want to file an impeachment petition, then and they would want to utilize Mr. Las Cañas, then we will help them out. We will. As of now, we have not talked about what exactly we would want to happen. The only thing that Mr. Las Cañas wanted to do initially was to confess and tell what he knows. Ma'am, I think it would be best that he will explain it at the proper time by himself under oath. Yes, we know, but we would like it for him to say it openly under oath at the proper venue. No, Senator De Lima is just one of my clients, and Arthur Las Cañas is another one. They have nothing to do with each other. In fact, De Lima doesn't know about it. Nagkataon lang po yan. Actually, hindi pang-alam ni Senator De Lima itong pangyayaring ito. Last question, eh? Related to that, you said he's still preparing, you guys are still preparing for this investigation in the Senate. So why this public confession happened? Any reason for that? That this public confession proceeded, whatever Request niya. He requested it. Gusto po na niya talaga magsalita. Thank you for your attention this morning.